Mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayong araw ay nasa ikawalong araw na tayo sa buwan ng Disyembre at ipinagdiriwang natin ng buong kagalakan ang pagkakilanlan ng ating mahal na Birhen Maria, ina ni Jesus, ina nating lahat sa kanyang titulo, Immaculada Concepcion. Para maunawaan natin ang napakagandang katuruan ng simbahan na ito, pakinggan muna natin ang ating pagninilay sa araw na ito sa pamamagitan ng ating Ebanghelyo na ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 38. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But he was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name it Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord will give him this throne of David, his father, and he will rule over those on the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is the 6th month of her who was called barren, for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from here. Mga kapatid, mga kaibigan, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sa muli, mapagpalang araw ng Biyernes sa inyong lahat, Disyembre 8 na tayo, 2023. Sa araw na ito ay pinagdiriwang ng buong simbahan ang kapistahan ng ating mahal na Birhen Maria sa kanyang pagkakilanlan bilang Immaculada Concepcion. Marami sa ating mga kapatid na mga hindi Katoliko ang hindi nagbibigay kahalagahan sa pagkakilanlan ng ating mahal na Birhen Maria. Kinikilala din nila ang pagkaina ng ating mahal na Birhen Maria, ina ni Jesus, pero hindi malalim ang kanilang pagbibigay ng pagpapahalaga sa Kanya. Hindi gaya nating mga Katoliko. Binibigyan natin ng malaking pagkakilanlan si Maria. Ginagaling natin siya. Pero hindi natin siya sinasamba dahil una sa lahat, hindi siya Diyos. Pero siya ay may malaking papel kung pag-usapan natin ang kasaysayan ng ating kaligtasan. Immaculada. Ibig sabihin, si Maria ay pinaglihi na walang bahid ng kasalanan. Tinatawag natin ito na by special grace, Mary was conceived without original sin. Itong usapin na ito ay napaka-imposible kung ang tao ang mag-isip nito. Pero isipin natin na itong lahat ay kabahagi ng plano ng ating Ama. Mary was chosen not by a man but by God Himself. Kaya dahil doon si Maria mismo ay inihanda. Kaya ipinaglihi siya na walang bahid ng kasalanan. Di ba? Lahat tayo ay may kasalanan. Pero gaya ng sinabi, by special grace, Mary
was conceived without original sin. Kaya, gaya ng sinabi ko, parang napaka-imposible. Pero dahil walang imposible sa Panginoon, ito ay Kanyang ginawa. Dahil, una sa lahat, si Maria ay kaparte, kabahagi ng kabuuang plano ng kaligtasan. Kaya nga dito narinig natin sa ating ebanghelyo, mga kapatid. Sabi ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria. You are highly favored." Ibig sabihin, bago natin pinuri at pinapahalagahan at kinikilala si Maria, siya mismo ay kinilala na ng Ama. Kaya sino ba tayo na hindi magbigay pagkakilanlan sa Kanya? Kaya para sa akin, mga kapatid, mas magandang tingnan natin ito ng mabuti na si Maria ay napakahalaga ng kanyang papel. Kaya nga sabi ng anghel, "Sumainyo ang Panginoon." Kaya sana, mga kapatid, sa ating patuloy na pagmamahal kay Maria, maihayag natin ito ng mas lalo pa at labis sa pagmamahal sa kanyang anak na si Jesus na ating tagapagligtas. Sana kung si Maria ay naging saksi ng paghahari ng Diyos, tayo mismo sana maging saksi din. Kung si Maria ay naging larawan ng pagkadisipulo at pagiging tapat sa pagsunod sa hamon at panawagan na maging tapat na alagad, sana tayo ay ganun din. Maria, Ina ni Jesus, Immaculada Concepcion, ipanalangin mo kami. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong ina at aming ina na si Maria. Gaya niya, sana kami rin ay maging tapat sa pagsunod sa iyong kalooban, gaya ng sinabi niya, "Let it be done unto me according to your words." Sana kami ganun din, maging bukas palagi na tumanggap ng iyong kalooban. Amen.